Hello po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo maki-update sa ongoing Indonesian Grandmaster Round Robin Tournament. Laro ni GM round number 6 kontra sa pambato ng Indonesia International Master Aditya Bagus Arfan. Bilib ako sa 18-year-old player na yan kasi nakita ko yung mga previous tournaments niya. May mga GMs na pinipisak. Kaya mahihirapan si GM dito at sinubukan nga si GM hanggang dulo sa endgame. Matindi. Sa end part, update ko kayo sa standing. Ang ginawa ni GM, nag D4, Knight F6 si Arfan, Knight F3, G6, approaching King's Indian, pero nag-anti-King's Indian si GM. Gusto kagad mag E4 para makontrol kagad ang sentro pero pinigilan eh. Bishop F4, naka-Jubava system London si GM. Bishop G7, E3 at nag-A6. Medyo tamang duda dito na baka tirahan ng Knight B5, maatake kagad yung C7, kaya pinigilan kagad. Nag-Bishop E2 para makapag-castle, Bishop G4, ang bilis nilabas. Bakit? Sinubukan ni GM, kakapturin niya kaya itong Knight, kinapture nga. At nag-E6, ayun, itong E6 po ang novelty nga pala ha. Kasi C6 at castle ang recorded pa. Pero tingnan natin itong E6 new move, E4 pinuwersa kagad ni GM para ma-open yung diagonal, lumakas yung bishop, nag-C6 pinatibay lang ang D5, nag-E5 na Knight FD7, Knight E2. Bakit gumanyan si GM? Kasi kung simpleng magkakasel lang, babasagin mga kamatsas. Magkakaroon kagad ng matinding pressure ang puti sa D4. Tapos may susunod pang Knight na magdidiin lalo sa D4. Mapapasubo. Pati yung E5 under pressure pagka ganyan. Kaya tama lang yung ginawa ni GM na Knight E2 para pag naka C3, matigas na yung D4. Nag C5, C3, Knight C6, castle, nag-castle at nag-Queen D2. Ayan na, para nagbabadya ng Bishop H6. Nag-Rook C8, H4, ayun. Para mag-H5, maatake kagad ang king side. At nag-Queen A5 dito si Arfan. Dito, kung mapapansin nyo, libre yung pawn sa H4. Bakit hindi kinapture? Para lang maunawaan natin, may Bishop G5, malulong colites ang queen. Makukulong mga kamatsas. Kapag napukaw sa pawn na yan. Kaya nag-Queen A5 lang, nag-H5 dumiretso, kumapture sa D4, C6 D4, at maagang queen to queen. F6, sa isang banda, pabor ito sa black kasi wala ng queen. Medyo mahina ang puwersa ng atake pag wala na ang reyna. Nag-Bishop E3 at nag-Knight E7, kumapture na, Rook C1, tapatan. Knight to F5, Bishop G4 para ready to capture na rin ang strong knight na yan. Nag-King F7, Knight to F4. Ayan, hindi pa mabitawan, makapture yung D4 kasi may pressure din ng black sa E6. Nag-Knight B8, ayun, lilipat na oh. Talagang didiinan talaga yung D4, oh. Kinapture na yung knight. Capture and the Rook D1, Knight C6, Knight E2. Todo-todong yakap si GM sa D4 niya. Baka bumagsak. Knight A5. Talagang matindi yung Arfan. Naghahanap ng mga butas-butas. Nag B3 para di makalundag. Nag Knight C6. Rook C3. Ayan, para magbabaterya naman sa C-file. Knight B4. Inunahan kagad. Atake sa A2. Nag Rook C1. Capture, capture, at nag-Knight C6. Hindi rin pala itutuloy ni Arfan yung Knight X A2. Subukan lang, subukan lang. May Rook C7 check mga kamatsas. May bawi sa B7 eh. O di nakita ni Arfan yan, wala rin pala. O umatras na lang siya. Nag-Knight C6 at nag-Rook C5. Rook D8, F4. Talagang nilak na ni GM para hindi na maka-break pa ng E5. Nag-Bishop E7, pinaalis ang tore, umatras. Bishop A3, Rook C2, and nag-King E7. King F2, King D7. Ayan, para pag umalis yung knight, walang mga pasok-pasok sa C7. At nag-Bishop D2, Rook H8. Ayan, talagang mahilig pumasok talaga. Papasok, mga ngalikot, oh. Nag-King G1. Sige, pasok ka pa. Nag-A5, G3, Rook A8. Hanap naman ng pintuan sa kabila. Bishop C3, nag-A4 at nag-King F2, B5, kinapture, Rook takes, King E3, Bishop D6. Nakakahanga itong IM na to, no? Parang talagang porsigido siya magpilit eh. Walang GM sa kanya. Nag-Knight C1,
Rook C4 pin, King D3, Bishop B4, at nag-Knight to B3 para suportahan ang D4. Kumapture na, capture, at nag-Knight B4 check. Ayun, dito na 1 pawn down si GM. Ayun, no, naisahan si GM doon. Rook E3 umiwas kasi kung ka-capture po, losing ang puti. Kaya obligadong dapat iiwas yan para may mga panggu-panggulo pa. And Knight C5 na rin yung paparating. King D6, G4, wala na. Sa isip ni GM dito, wala na akong magagawa kung mag-iintay na lang akong kakarnihin na lang ang posisyon ko. Nag-G4, talagang nanggulo na. Rook G3, B4, capture, Knight C3, Rook G6. Para may F5 na paparating. Nag-Knight E4 check, King E1, King E7, Rook H6, King F7, Rook H8, Rook C3. Losing na naman! Ang hirap ng laban, ano? Losing na naman si GM. Knight A5, Rook A3, Knight C6, check. King D1, nag B3 and Rook B8. Habol-habol si GM sa pawn na yan. Lilipat dito sa C4. Knight E5 check, King G7, King D2, Rook G3 at nag King E2, Knight E4, Knight D3. Ayun na. Nako, papabagsakin na yung pawn. Nag Rook G2 check, King E3 check ulit at nag Knight D6. Nabawi yung isang pawn. Nabawi. Knight F5. Ayun naman ang target, yung D4. King F2, King F6, Knight C5. Ayan, hamunan ng rook to rook. Rook G4 umiwas, King F3. Capture to hindi nga pala pwede. Bitin nga pala yung ano. Rook B4 dinipensahan. Knight H4 check. King F5. Naku po, yung pawn sa F4. Grabe talaga. Parang baliktad ang namimilit itong IM, ano. King F2. Rook check. Kinapture na. Talagang walang tabla-tabla. Walang tabla-tabla. Siguro sa isip niya, 72 years old na tong si GM Torre. Mai-squeeze ko ito. Pipilitin ko ito. Rook G8. Rook F2 check. Ayun, check. 1 pawn down na naman si GM hanggang dulo talaga. Knight E6, Rook E4. Ayun, umayaw. Umayaw sa rook to rook. Check. King F2. Talagang hanggang dulo. Ayun. Kinapture na ni GM. Tama po ang capture na yan. Kasi theoretically, Rook, Knight, tabla. Yung Rook, Bishop, tabla rin. Pero yung Rook, Bishop, medyo delikado yung Rook and King lang doon. Kasi may mga temang pagka pinabayaan ng Rook and King lang, talo pa eh. Pero dito, bihira na yon mga kamatsas. Bihira ng matalo ito. Ayan, grabe, sinubok talaga resistensya ni GM. Talagang sinubukan talaga. Kasi po dito, mayroong laro na natatalo pa yung Rook and King. Laro ni Kasparov and Polgar na ipilit ni Kasparov eh. Baka yun ang naisip ni Arfan dito eh. Kasparov Polgar lang to. Talagang sinubukan ng veteranong GM natin, no? Ang habol dito, 50 move rule. Pero nagtabla na, tingin ko hindi naman umabot ng 50 move rule eh. 107th move! Grabe issues, 107 moves ang labanan nila. Grabe, nakakapagod ito. Ilang tubig kaya ang nainom ni GM Torre dito? Kawawa naman. Nahawa ko bigla kay GM. 72 years old na nga eh. Ay, nako talaga. Pinilit. Sa bagay, baka naghahabol po kasi ng GM Norm itong si IM Arfan eh. Di rin natin masisi, di ba? Na pag naipanalo niya, naisip niya konti na lang siguro ang kanyang babaybayin, tsatsagain, makukuha niya ang GM Norm. Pinagpapaguran talaga GM Norm eh. Kumbaga sa isip niya, gamitin ko na yung resistensya ni dito, ni GM dito, samantalahin ko na, baka bumigay. Kaso hindi bumigay si GM Torre eh. Nice GM! At yung round number 7 po kaninang umaga, tabla uli ang laro niya. Di na natin papasadahan, mapapatagal tayo masyado. Silipin natin ang standing after round number 7. Nangunguna na po si Arfan. Ayan po, 5.5 points. Matindi si Arfan na ipanalo niya. Tinalo niya si GM Dao Tianhai. Matindi tong Arfan na ito. Mukhang magiging grandmaster nga ito. Prias Moro. Ayan, tabla kanina, At tied sila ni Kuy Bukharov ng Australia. At ayun, si GM Torre po, second to the last. Hindi naman siya yung pinakahuli si Dao Tianhai.
malalakas na mga bata ngayon, mga kamatsas. Ano po ang masasabi nyo sa flow nitong torneyong ito so far, mga kamatsas? At ibalik ko lang po dito sa board. Ayan, at ang puzzle of the day natin nasa gilid, nasa taas ko. Ayan pero nasa gilid ng screen nyo yan. At yung problem solving natin, nasagot na natin. Yung pinost natin kay GM Torre last time, nasagot natin sa Gukes versus Dingdiren match analysis natin. Sinolve natin doon. Kaya wala pa tayong isosolve ngayon, mga kamatsas. Ito palang puzzle of the day na ito. Unang makalimang tamang sagot at mabilis sumagot. Kompleto chess notation. Shoutout natin sa YouTube. First 5 din sa Facebook. 10 ang shoutout natin sa ating next video. Okay po? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.